So, isang magandang araw sa ating mga sangkay. Gusto ko lang bigyan ng opinion at reaction itong parang may nangyayaring issue dito sa lugar namin. Gusto kong bigyan reaction at opinion itong post ni Sugar Daddy Lady. So, sabi niya, LGU Haro na ba ang may-ari ng Pale Oil ngayon? Itong Pale Oil na ito yung gasolinahan sa intersection ng Maharlika Highway at ng papasok ng LGU Haro. So, bakit bawal magantay na mga masasakyan at may bantay pa na taga-Haro Munisipyo? So, ang ibig sabihin dito, doon sa Pale Oil, in between ng diversion road papuntang LGU Haro at ng Maharlika Highway, na maraming nag-aantay doon kasi doon dumadaan ang mga sasakyan na galing ng ibang lugar tulad ng mga UV vans, mga from Ormoc or kahit sa iba't ibang bahagi ng bayan ng North Leyte. So doon nag-aantay sa highway sa may Pale Oil na ito na gasolinahan. So ngayon, ang nagiging issue dito ay pagsikil sa karapatan ng mamamayan na mamili kung anong sasakyan natin. Wala naman tayong pinapanigan dito or sinusuportahan. Tayo magbibigay lamang ng opinion na ito, ng reaksyon na ito ay isang uri ng pagsikil or pagbabawal na manakay sa mga mananakay sa ibang sasakyan. Kasi ang LGU Haro ay nagbukas na po ang new bus terminal. So hindi naman natin pwede pagbawalan ang ibang mga pasahero, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa downtown area ng Tacloban. Kasi sa mga kalimitan sa van na galing ng ibang bayan tulad ng Ormoc, Nabal, ito ang kalimitan or Bilera, ito yung kalimitan na ang pa-terminal nila ay nasa downtown area ng Tacloban City. So ito yung inaabangan ng mga ilang pasahero ng mga residente ng Tagaharo na doon sila sasakay sa Maharlika Highway, para yung biyahe nila ay diretso ng downtown. So hindi naman natin pwede pagbawalan ang mga mananakay na doon talaga sumakay sa terminal, new bus terminal ng Haro. Maganda ang intention pero nagiging masama ang resulta or hindi nagiging maganda sa commuter na sikilin or pagbawalan na sumakay ng ibang sasakyan ang mga ibang pasahero, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa downtown area. Dahil alam naman natin sa mga taga Leyte, ang sakayan po dito sa Leyte ay dalawang sakay na po. Kung ikaw po ay pupunta ng downtown, bababa ka ng Marasbaras, sasakay ka na naman ng isang sasakyan papunta ng downtown. So nagdadalawang gastos po dito. So wala pa tayo maganda yung intensyon ng LGU ng Haro pero na doon manakay sa new bus terminal at kahit papano is kumita naman ang ating bus terminal. Pero ito po ay nagkakaroon ng masamang epekto dahil parang sinisikil natin or pinipilit natin yung mananakay ng mga taga-Haro na doon lang sumakay sa biyaheng Haro. So hindi naman po pwede na maski po ako ay nagtra-travel kadalasan, dalawang sakay lagi from Haro to Marasbaras Robinson, tapos from Robinson sasakay na naman papunta ng downtown, dalawang sakayan po lagi. So sa mga mananakay doon sa highway na galing ng ibang bayan, ito po ay isang sakay lang kung papunta ka ng downtown. So ibig sabihin mas maganda diretso sa trabaho. So hindi po natin pwedeng sikilin or pagbawalan ang mga pasahero na sumakay sa new bus terminal ng Haro at doon lang sa transport cooperative ng Haro ng mga sasakyan. So hindi naman po pwede dahil ito'y karapatan ng bawat tao na mamili kung saan gusto manakay. At sana wag na itong pagpatuloy yung mangharang yung mga
taga-LGU natin dyan sa highway na wag magpasakay yung mga van. Dahil ito'y karapatan ng pasahero at karapatan po ng mga ibang transport group na pumick up at magpasakay ng mga pasahero. So, yun na po ang ating magiging opinion at sana maintindihan rin ito ng ating mga LGU dito sa Haro na hindi po maganda yung ginagawa nila. Naharangin nila yung mga mananakay at pipilitin sumakay doon sa New Bus Terminal. So, maganda po ang layunin pero nagkakaroon ito ng hindi maganda na para sa commuters. So, hindi po pwedeng pilitin natin ang commuters na sumakay sa kung saan lang gusto natin silang pasakayin. So, yun lang po ang ating opinion at reaction dito. So, maraming salamat.